Sino po naniniwala? Isa sa mga pinakamahalagang role ng isang magulang, yung maihanda ang anak sa buhay. Totoo po ba yan? Isa yon sa mga pinakamahalagang role ng isang magulang, yung kanyang anak, yung maihanda niya ito sa buhay. At sino po naniniwala, isa sa mga pinakamahalagang role ng isang magulang para sa kanyang anak, ang turuan ang kanyang anak sa buhay. And at the same time, sino po naniniwala, isa sa mga pinakamahalagang role ng isang magulang sa kanyang anak, yung disiplinahin ang kanyang anak. Napansin niyo yan? Kasi nga, sa totoo lang, madalas maririnig mo, sabi nung iba, ibang-iba na yung mga kabataan ngayon. Totoo po ba yan? Madalas yun yung naririnig natin sa maraming tao na ang sinasabi nila, ibang-iba na raw yung mga kabataan ngayon. Pero, hindi kaya ibang-iba na ang labas ng mga kabataan ngayon dahil ibang-iba na rin ang labas ng mga magulang ngayon. Napansin niyo yun? Hindi kaya nag-iba na ang mga kabataan ngayon dahil nag-iba na rin ang mga magulang ngayon. Hindi kaya mabuti na bago natin hanapin sa mga kabataan ng sagot, baka magandang hanapin muna natin sa ating sarili bilang mga magulang yung sagot, bakit iba na ang mga kabataan ngayon? What's the point? Hindi kaya may mga kabataan ngayon na sobrang ma-attitude ay dahil may mga magulang ngayon na sunod lang sa lahat ng gusto ng kanyang anak dahil ayaw mag-tantrums yung kanyang mga anak. Totoo po ba yan? Hindi kaya may mga kabataan ngayon na pag inutusan ng magulang, laging wait ang sagot dahil may mga kabataan nga o may mga magulang naman na tinatawanan lang ang anak pag sumasagot-sagot. Napansin niyo yan? At hindi kaya may mga kabataan ngayon na parang ang lambot ng pagharap sa buhay kasi may mga magulang ngayon na ang katwiran ayaw mahirapan ng anak. Maraming magulang, napansin nyo, lagi nilang sinasabi, hindi ko ipararanas sa mga anak ko yung naranasan kong hirap. Pero pansinin mo, bakit matatag ka sa buhay? Bakit ganyan na lang yung naabot mo sa buhay? Bakit nalagpasan mo yung mga bagay na ang hirap malagpasan? Simply because dahil doon sa mga hirap na naranasan mo. Minsan nakala natin parang negatibong bagay yung pinayagan ng Diyos na dinaanan nating hirap sa buhay bilang mga magulang. Pero hindi. Napakaganda ng dahilan ng Diyos, bakit pinayagan niya na maraanan mo o madaanan mo yung mga mahihirap na sitwasyon na yon sa buhay mo. Alam niyo po, hindi kaya may mga kabataan ngayon na sobrang entitled kasi may mga magulang na sila mismo ayaw kinukorek ang kanilang mga anak. Napansin niyo yan sa mga school ngayon? Pupuntahan pa yung teacher, kakausapin, bakit pinagalitan ng anak? Sa amin po nung panahon namin, baliwala yung binabato ka ng eraser. Sino rito naranasan yon? Yung na-squat ka, nandoon ka pa sa harap. Ngayon, yung mga kabataan, masabihan lang. Yung iba, nagpapatulpo pa. Napansin niyo yun? Hindi kaya, gaya po nung aking nabanggit, kaya may mga kabataan ngayon na sobrang entitled, pero allergic kapag kinukorek kasi nga, mismong mga magulang ayaw i-correct yung mga anak. Nagagalit kapag kinukorek at tinatama yung kanilang mga anak. Alam niyo po, ano pinapakita nito? Sobrang laki ng kinalaman ng isang magulang sa pagkahubog sa pagkatao ng isang anak. Sobrang laki ng kinalaman ng isang anak o ng isang magulang sa pagkahubog ng pananaw ng isang anak. At higit sa lahat, sobrang laki ng kinalaman ng isang magulang para maihanda ng maayos ang kanyang anak sa buhay. Now, the question is, saan ba dapat inihahanda ng magulang ang kanyang anak sa buhay? Alam niyo po, unang-una, sa tamang values sa buhay. Sino po naniniwala? Kung meron mang unang-unang dapat inihahanda
ang anak sa buhay doon sa tamang values. Values towards a life of faith or yung pagiging malapit sa Diyos. Dapat unang-unang inihahanda ng magulang ang anak doon sa paglapit o pagiging malapit sa Diyos. And at the same time, values towards a life of honoring parent o yung pagiging magalang sa buhay. Values towards a life of valuing others o yung pagiging mabuti sa kapwa. Dapat ang magulang ang unang-unang naghahanda sa anak para maging malapit sa Diyos, para maging magalang sa magulang, para maging mabuti sa kanyang kapwa. And values towards a life of being grateful o yung pagiging mapagpasalamat sa kahit na anong meron siya sa buhay. Dapat ito ang naituturo ng mga magulang sa kanyang mga anak. Alam niyo po, walang ibang dapat maglapit sa mga anak mo sa Diyos, kundi ikaw. Unang-una bilang magulang, ikaw dapat yung naglalapit sa anak mo sa Diyos. Ikaw dapat bilang magulang ang nagtuturo sa anak na maging magalang at mapagmahal sa magulang. Ang problema minsan, paano mo tuturuan ng pagiging mapagmahal sa magulang ang anak mo kung hindi naman nila nararamdaman sa iyo ang pagmamahal? Paano nila matututunan sa iyo ang pagiging magalang kung hindi nila makita ang paggalang sa pagtrato mo sa kanila at sa kanilang nanay? At sino po naniniwala, dapat ang magulang ang unang-unang nagtuturo na maging mapagpasalamat ang anak sa kahit na anong meron siya sa kanyang buhay. Kaya nga ang sabi dun sa Proverbs 26 o 22 verse 6, train up a child in a way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Isa po ito dun sa mga inaral namin dun sa mga estudyante ng hermeneutics. Ano ba yung context nito? Alam niyo po, una, ang laki ng role ng isang magulang para hubugin ang karakter ng isang anak. Pero ang matindi ron, yung Hebrew na ginamit for train up is shanak. Hindi po tiyanak, shanak. Means to dedicate or focus. Yun ang ibig sabihin nun, na yung train up, ang ibig sabihin doon sa Hebrew word na shanak, ay focus or dedicate. Meaning, hindi lang ito one-time event sa buhay ng anak mo, na hindi mo lang siya itatrain doon sa panahon ng kanyang kabataan. No. Hindi lang ito minsan gagawin ng isang magulang sa kanyang anak, na itrain yung kanyang anak. Maglalagay ka ng tamang pundasyon sa buhay ng anak mo at mula doon, sa pundasyon na yon, dedicatedly, susubaybayan mo anak mo throughout his or her journey kung hindi ba siya humihiwalay sa landas na dapat niyang lakaran. Yung sinasabi na train up dito, ibig sabihin nun, dedicatedly, magpo-focus ka doon sa pagsubaybay sa anak mo mula doon sa kanyang inilagay na pundasyon na mabuti hanggang doon sa kanyang buhay o pagpapatuloy sa buhay. Alam niyo po, kasi nga ito ang totoo hindi guarantee na yung mananatiling faithful sa inilagay mong pundasyon ang isang bata. Marami pong mga bata, lumaki sa simbahan, pero nung mag-high school, wala na. Nung mag-college, nawala na sa simbahan. Humiwalay na doon sa kanyang natutunan mula doon sa kanyang pagkabata. Maraming mga bata, lumaki sa Sunday school, pero nung nagkaisip na, nahiwalay na doon sa pundasyon na nailagay sa kanya. Kaya nga ang ibig sabihin dito, nung train up, ay dedicatedly or focus, kasi ang ibig sabihin doon, hindi ka hihiwalay yung magulang sa pagsubaybay sa iyong anak hanggang sa kanyang kahuli-hulihang sandali ng buhay niya. Alam niyo po, again, dapat malinaw sa lahat ng magulang na yung sinabi ditong train up, this is not a one-time event. Na doon lang sa panahon na yun ng kanyang buhay, ng iyong anak. No. Train up in this particular verse means to dedicate buong panahon ng journey niya, hindi dapat mawala ang gabay ng magulang. At the same time,
Itong verse na ito, hindi ito nag-o-offer ng pangako na kapag ka na-train mo yung bata nung panahon ng kanyang kabataan, hindi na siya hihiwalay doon. No, hindi ito nag-o-offer ng pangako. Instead, ang ino-offer nito, guidance at insight sa buhay. Iyon yung tinuturo nito o yung ino-offer nito na ang magulang dapat focus doon sa process at hindi sa isang kaganapan lang ng buhay ng kanyang anak. Dapat doon ka nakapokus doon sa process. Hindi doon sa panahon lang ng ng kanyang kabataan at hahayaan mo na siya doon sa panahon na siya ay tumatanda na. No. Darating ang panahon na mas magiging independent ang anak sa mga choices at decision niya sa kanyang buhay, but one thing for sure, malaki magiging impact sa mga decision, sa mga choices nila sa buhay na yung ginawa mong training at paggabay sa kanila bilang magulang. Pag ang mga anak, hindi mo pinabayaan sa panahon ng kanilang buhay, sa pagsubaybay, doon sa kanilang mga choices, doon sa kanilang mga decisions, ang laki na magiging impact nito sa kanilang buhay. Alam niyo po, importante na ang magulang ang pinagmumulan ng pagkatuto ng values ng isang bata. Huwag mong iasa sa iba. Sa'yo dapat unang-unang matutunan o ikaw dapat ang unang-unang maghanda ng values para sa anak mo sa buhay. Ikalawa, saan pa dapat ihanda ang isang anak? Sa tamang paghawak ng pera sa buhay. Sino po rito aminado? Maraming pagkakataon, mali ang mga nagiging paraan ng paggasta mo. Maraming mga pagkakataon tulala ka pagkatapos maubos yung pera mo. Alam niyo po, bilang magulang, kung meron mang isang bagay na dapat inihahanda ang magulang sa kanyang anak, yung pagiging mabuti sa paghawak ng pera. Alam niyo po, pansinin niyo ang sabi ni Solomon dito sa Proverbs 21 verse 20, precious treasures and oil are in the dwelling of the wise, but a foolish man devours it. Nananatili sa tahanan ng pantas ang mahalagang kayamanan, ngunit ito'y nilalamon ng isang hangal. Sa kanilang panahon, napakahalaga ng oil, lalo na ang olive oil, na ginagamit ito as a commodities, napaka-importante nito. At ginamit ito na Solomon as a symbol of resources na dapat iniingatan. Also, on this particular verse, pinakita ni Solomon ang contrast sa pagitan ng isang matalino at isang hangal o mangmang na tao pagdating sa usapin ng pera. Ang sabi niya, yung matalino, iniingatan yung yaman, samantalang yung mangmang o hangal, winawaldas o sinasayang yung yaman na meron siya. Sino po kayang umamin? Maraming pera sa buhay mo nasayang mo. Maraming mga pagkakataon na hindi mo naman dapat ginastos pero nagastos mo. Maraming mga pagkakataon, hindi mo naman dapat binili pero binili mo. Alam niyo po, sa Biblia, ang pinakamalinaw na halimbawa na nagwaldas ng pera, yung alibughang anak. At ang pinakita nito, ano yung pinapakita nito? Bakit kailangang maihanda sa paghawak ng pera ang anak? Alam niyo po, unang-una, dapat ang anak na sinasanay o dapat ang anak sinasanay sa pinaghirapan o pinaghihirapan ng pera bago makuha. Sino po naniniwala? Dapat ang mga anak, bata pa lang, natututunan na nila na hindi basta-basta nakukuha lang ang pera. Dapat alam na nila yung prinsipyo na ang anumang bagay na kinukuha o nakukuha mo, dapat pinaghihirapan. Madalas, alam niyo po, sino yung madalas na walang disiplina sa paggastos? Madalas yung mga anak na hingi lang ng hingi. Totoo po ba yun? Pansinin niyo, sino yung madalas na walang pakundangang gumastos? Ito yung mga anak na hingi ng hingi lang sa magulang eh. At sino yung mga anak na walang pagpapahalaga sa pera? Madalas, yung mga anak na hingi lang ng hingi sa magulang. Pero pansinin nyo, yung bata o yung anak na maaga pa lang nasanay na kumikita ng pera sa sarili niya,
Pansinin niyo yung bata na anak na maaga pa lang, nasanay ng kumikita sa sarili niya, hindi basta-basta gumagastos o nagsasayang ng pera. At pansinin niyo yung batang anak na maaga pa lang, nasanay ng kumita sa sarili niya, hindi nagmumukhang kawawa sa buhay. Kaya nga nakakatuwa yung mga kabataan na kahit nag-aaral, yung iba nagpa-part-time job, yung iba nagtitinda ng kung ano-ano. Alam niyo po, hindi nakakahiya yun at hindi ka dapat maawa sa anak mo kung ginagawa niya yon. Dapat mas ma-proud ka pa kasi sa murang edad, nakikita na niya ang halaga ng pagkita ng pera. Sino po rito gumagawa na? Sila Riri, nagsisipag, lahat ng mga pwedeng pagkakitaan, sinusubukan nilang pagkakitaan. Alam niyo po, bilang magulang, hindi ka dapat maawa sa anak mo kapag ka gumagawa siya ng mga ganong bagay na nagtitinda ng kung ano-ano, naglalako ng kung ano-ano. Alam niyo po, ang ganitong klase ng bata, tandaan niyo, paglaki hindi magmumukhang kawawa. Lalo na pagdating sa usapin ng pera, kasi alam niyan dumiskarte sa buhay. Hindi siya nahihiya na gawin yung kaya niyang gawin. Alam niyo po, sabi nga ni Socrates, sabi niya, the most shameful man can do to himself is to see or not to see what his body can do for him. Yung bang lumaki lang ang katawan pero walang nagawa sa buhay. Yung puro kain lang at ang puro nagpakain magulang lang. Alam niyo po, isa daw yun sa mga kahiya-hiya na yung hindi mo nakita yung kayang gawin ng katawan mo para sa iyo. Alam niyo po, again sa mga magulang, wag nating ikahiya, wag nating kaawaan yung mga anak na bata pa lang, sinusubukan ng kumita sa buhay. Kaya nga ganun ka-importante na tandaan niyo po, sinasanay ang bata na sa murang edad, pinaghihirapan ang lahat bago makuha. For this is not a solely about monetary issue. Yung sinabi dito ni Solomon, but issue on how your child will face the hardship of life. Dapat makita natin na hindi lang ito tungkol doon sa pera kundi tungkol ito sa kung anong klase ng buhay magkakaroon yung anak natin pagdating ng araw. Pag hindi siya natutong maging maayos sa paghawak ng pera, kailangan bata pa lang, malinaw na sa kanya, hindi madali ang buhay. Totoo ba yun? Sino aminado? Hindi madali ang buhay. Hindi pwedeng ang buhay matutulog ka, pag gising mo, kakain ka na lang, pagkatapos manunood ka ng TV, magmumuwi marathon ka, at pagkatapos tatambay ka sa labas. No, hindi ganun ang buhay. Kailangan bata pa lang, malinaw na sa kanya, hindi laro ang buhay. At dapat, bata pa lang, dapat malinaw na sa kanya, hindi madali ang lumapit sa ibang tao pag wala kang pera. Dapat, ganung sa murang edad pa lang, minumulat na natin ang bata sa katotohanan na yun ng buhay. Na hindi madali ang buhay, na hindi laro ang buhay, at hindi madali ang lumapit pag wala kang pera. Ikalawa, ang taong walang-wala, lahat titiisin mabuhay lang. Bakit kailangan mong turuan ng tamang paghawak, ng values sa tamang paghawak ng pera ang bata? Simply because, ikalawang dahilan, yung taong walang-wala, lahat titiisin niya. Mabuhay lang. Alam niyo po, may mga tao titiising manghingi, mabuhay lang. May mga tao titiising mangutang, mabuhay lang. May mga tao titiisin yung mahirap na trabaho, mabuhay lang. Pansinin niyo yung prodigal son, nang walang-wala ng pera, pumasok na tagapagpakain ng baboy. Pero yung dating buhay niya, hindi basta-basta. Ang matindi pa ron, nung nagpapakain na siya ng baboy, natukso pa siyang kainin yung pagkain ng baboy. Alam niyo po, ano tinuturo dito? Sa gitna ng matinding pagkawala ng sinayang na pera o yaman, you will lose social status and personal dignity. Sa
ayaw at sa gusto mo, tandaan niyo po, pag bigla kang naghirap, nag-iiba tingin ng mundo sa'yo. At sa ayaw at sa gusto mo, pag bigla kang naghirap, hindi lang mundo ang mag-iiba tingin sa'yo. Maging ikaw mismo sa sarili mo, mag-iiba ang tingin mo sa sarili mo. Pag biglang maraming pera ka, biglang nawalan ka ng pera. Alam niyo po, parehas yun na masakit. Pero mas masakit yung ikaw mismo sa sarili mo, nagbago ang tingin mo. Kasi nga, yung tingin ng iba sa'yo, mas madaling i-ignore yun eh. Pero yung galing sa sarili mo mismo, paano mo i-ignore yun? Lagi mong kasama sarili mo. So, ihanda ang anak, hindi lang sa tamang value sa buhay, maging sa paghawak, sa tamang paghawak sa pera. At ikatlo, ihanda ang anak sa tamang pakikisamahan sa buhay. Sino po naniniwala? Sobrang importante na naiga-guide ng magulang ang anak sa dapat nitong makasama. Sobrang importante na mula pagkabata hanggang doon sa pagkakaedad ng anak na i-guide ng magulang ang kanyang mga anak, sino ba yung dapat nitong maging kasama? What does it mean? Una, hindi kalabisan na piliin ang maging kaibigan o magiging kaibigan, barkada ng anak, sa halip ito'y pag-iingat sa kinabukasan ng anak. Sa mga magulang, lagi niyo pong tatandaan, hindi kalabisan yon na ginaguide mo yung anak mo, sino ba yung dapat nilang maging kaibigan o mga kabarkada? Sino ba yung dapat nilang samahan? Kasi nga ito ang totoo. As early as young age, pwede nang maimpluwensyahan ng mga makakasama ang isang bata. Totoo po ba yan? Bata pa lang, pansinin nyo, saan niya nakukuha? Yung mga galaw niya, yung mga salita niya, yung attitude niya, madalas doon sa mga kasama niya. Kaya nga, as early as young age, may i-impluwensyahan na ang bata. And that influence could figure out kung ano pwedeng maging kinabukasan niya. That influence could figure out kung sino siya pagtanda niya sa hinaharap. And that influence could figure out kung magiging madali ba buhay sa kanya o magiging mahirap ba ang buhay sa kanya. Kaya nga importante na ginaguide natin yung mga anak natin, sino ba yung dapat nilang mga maging kaibigan, sino ba yung dapat na maging kasama nila. Alam niyo po, kung hinayaan mo lang ang anak mo na ang mga makakasama ay bulakbol sa pag-aaral, tingin mo magiging cum laude anak mo pag nagtapos siya? Tingin mo makakatapos kaya siya? Kung hinayaan mo lang na ang mga kabarkada ng anak mo puro bulakbol sa aral, natutuwa ka kung na ang kasama ng mga anak mo ay mga bulakbol sa pag-aaral? Kung hinayaan mo lang ang anak mo na ang kasama niya, mga nagbibisyo pa lang, bata pa, tingin mo kaya aayos ang buhay ng anak mo? At kung hahayaan mo lang ang anak mo na ang makasama yung mga palasagot sa magulang, tingin mo lalaki kaya siyang marespetong bata? At kung hahayaan mo lang yung anak mo na ang makasama ay mga pariwara ang buhay, tingin mo magiging maayos kaya ang kinabukasan ng anak mo? Tandaan niyo po, bilang magulang, ang pagpili na magiging kaibigan, kabarkada ng mga anak ay hindi pagsikil sa kalayaan niya, kung hindi pagprotekta sa kinabukasan niya. Kaya mo dapat ginaguide ang anak mo sa kung sino yung dapat mga maging kaibigan niya kasi gusto mong protektahan ang kinabukasan niya. Ikalawa, hindi kalabisan na gabayan sa pagpili ng mapapangasawa ang anak sa halip pag-iingat ito sa panghabang buhay na kapahamakan ng anak. Alam niyo po, hindi sa sinasaklawan ang damdamin ng anak. No, hindi ganon ang ibig sabihin nun. Yung pag-guide sa anak kung sino yung kanyang mapapangasawa, ginagabayan mo siya dun sa tamang tao. Yung mga prinsipyo sa pagpili ng tamang tao, hindi ito tungkol dun sa pagsikil ng kanyang damdamin, kundi ito ay tungkol dun sa pag-iingat mo lang para sa kanyang panghabang buhay na makakasama. Kasi, ang pag-aasawa, since ito ay lifetime journey, hindi naman ito pwedeng pag ayaw mo na,
magsasaulian na lang kayo. No, hindi ganun ang prinsipyo ng pag-aasawa. It is a lifetime journey na kung saan dapat iniingatan ang pagpili ng makakasama. Kasi nga, pag nakapili ka ng mapapangasawa mo, ang kahulugan nun, pag nakapili ka na, panghabang buhay mo nang siyang makakasama. Pag nakapili ka na ng mapapangasawa mo, ang kasing kahulugan nun, either maging masaya ka habang buhay or magtiis ka habang buhay. Bakit ka natatawa, Roy? Nagtitiis ka na? Kaya nga, alam niyo po, ang paalala ng Proverbs, huwag puro ganda lang ng mukha ang tingnan nyo. Ang paalala ng Proverbs, huwag puro ganda lang ng katawan ang tingnan nyo. At ang paalala niya, huwag puro panlabas na ganda lang ang pahalagahan. Kasi nga, yung ganda ng mukha, isang araw lilipas yan eh. Totoo po ba yan? Yung ganda ng katawan, isang araw, lilipas din yan eh. Ang dapat tinitingnan, yung may sipag sa katawan, pagpipili kayo na mapapangasawa, tingnan nyo yung may sipag sa katawan. Ang dapat tinitingnan, yung may talino sa buhay. Yung dapat tinitingnan, yung may kabaitan sa puso. At higit sa lahat, ang dapat tinitingnan, yung may takot, may paggalang, may pagmamahal sa Diyos. Yun dapat yung prinsipyo kapag kapipili ka ng mapapangasawa, huwag yung basta ganda lang. Kasi lumilipas ang ganda. Lumilipas ang ganda ng hubog ng muka, ang ganda ng hubog ng katawan. Pero yung ganda ng kabaitan ng puso ng isang tao, ng lapit niya sa Diyos, hindi kailanman lumilipas yan. Now, the question is, ano ba ang posibilidad pang hindi naitsanda o naihanda ng tama ang isang anak sa buhay ng kanyang mga magulang? Alam niyo po, laging mayroong possibility na ito yung maging kondisyon ng anak mo pag hindi mo siya naihanda ng tama sa buhay. Hindi naihanda sa tamang values, hindi naihanda sa tamang paghawak ng pera, hindi naihanda sa tamang pagpili ng kanyang mga makakasama. Una, isang araw sa halip maging kagaanan ng pamilya, magiging kabigatan siya ng pamilya. Totoo po ba? Isa sa masakit na katotohanan ng buhay, hindi lahat ng anak naging kagaanan ng pamilya. Totoo po ba yan? Hindi lahat ng anak naging kagaanan ng kanyang pamilya. Naging kagaanan ng kanyang magulang. At isa sa mga masakit na katotohanan ng buhay, hindi lahat ng anak naging kapahingahan ng kanyang mga magulang. Hindi lahat ng anak naging kagalakan ng kanyang mga magulang. Pansinin niyo yung sinabi dito sa Proverbs 17:25. A foolish son is a grief to his father and bitterness to her that bore him. Yun daw tatay dahil sa pabigat na anak, pasaway na anak, ang nararanasan malalim na kapaghatian. Totoo po ba yan? Pag may anak ka na pasaway, hindi pa pwedeng kagaanan yung dalin mo sa puso mo eh. Tsak nasasakit ang kalooban mo kapag ka ang anak mo naging pasaway. Ang sabi ng Proverbs, yun daw nanay dahil sa pabigat at pasaway na anak ang nararamdaman malalim na kapaitan. Alam niyo po, hindi madali ang magkaroon ng anak na pasaway. Totoo po ba yan? Yung lahat ng maganda, yun yung gusto mong gawin, ibigay sa kanya, pero lahat ng pangit, yun yung gusto niyang gawin. Napansin niya? Lahat ng mabuti na intensyon na gusto mong mangyari sa kanya, pero lahat sinusuway. Di ba napakalungkot at napakahirap sa isang magulang nun? Na lahat na lang ng mabuti gusto mo, yun yung mangyari sa kanya, pero yung pangit pa yung pinipili niya. Gusto mong hindi siya magkasakit, pero mas pinipili niyang magbisyo. Pinipili niyang manigarilyo, pinipili niyang uminom, pinipili niya na kung ano-ano pang bagay na hindi niya dapat gawin. Ginaguide mo para sa kanyang pag-aaral, pero sa halip sundin ka, sinusuway ka.
Alam niyo po, maaaring magkaibang karanasan, but equally deep emotional wounds ang dinadala sa magulang, sa nanay at sa tatay. Ang tandaan niyo po, sa lahat ng anak, kung meron mang pinakamasakit palungkutin sa buhay, magulang. Yung pagsuway lang ng isang magulang, sino po rito nasasaktan pag sinusuway ng anak? Sino rito nasasaktan kapag ka sinasagot-sagot ng anak? Alam niyo po, hindi madali yun eh. Kaya nga, sinasabi ng mga nakakatanda na mararamdaman mo lang at mauunawaan mo lang ang pagiging magulang pag magulang ka na rin. Yung sakit na naranasan o pinaranas mo sa magulang mo, pwedeng higit pa doon yung maranasan mo. Alam niyo po, sa lahat ng mga anak, kung meron mang pinakamasakit paluhain sa buhay, magulang yon. Kung meron mang pinakamasakit, pinakamalungkot, biguin sa buhay, mga magulang yon. Kasi nga, ito ang totoo sa buhay ng isang anak. Gagawin lahat ng magulang, wag lang malungkot ang anak eh. Titiisin ang gutom, wag lang magutom yung anak. Kakalimutan ng sarili, maibigay lang ang gusto ng anak, magtitiis sa malayo, mabigyan lang ng maayos na buhay ang kanyang mga anak. Alam niyo po, ang tanong dito, paano iiwasan na maging kapighatian ng isang ama, maging kapaitan ng isang ina, ang kanilang anak, sa halip maging kagaanan nito? Ang sabi doon sa Proverbs 29 verse 17, discipline your son, and he will give you rest. He will give delight to your heart. Ang anak mo'y busugin sa pangaral at pagdating ng araw, siya ay iyong karangalan. Ang sabi pa dito sa isang salin sa ang Biblia Tagalog, ang sabi rito, sawayin mo ang iyong anak at bibigyan kanya ng kapahingahan. Oo, bibigyan niya ng kaluguran ang iyong kaluluwa. Ano tinuturo ito? Una, ang batang pinalaki sa disiplina, malalim ang sense of good choice sa buhay. Malalim yung self-control at higit sa lahat, maiiwas ang sarili sa mga negative consequences sa buhay. Pag ang isang bata pinalaki sa disiplina, yung kanyang sense of good choice sa buhay, yung kanyang self-control, mas malalim yon. Ikalawa, ang batang pinalaki sa disiplina, malalim yung binibigay na sense of joy sa kanyang mga magulang. Kaya nga, huwag matakot, disiplinahin ang anak para sa kanya yon, para sa magulang yon, at para sa buong pamilya yon. Dahil gaya ng sinabi ni Balagtas, ang sabi niya, ang laki sa layaw, karaniway hubad sa bait at muni, sa hatol ay salat, masaklap na bunga ng maling paglingap, habag ng magulang sa ibig na anak. Ang ibig sabihin dito ni Balagtas, ang anak na pinalaki sa layaw, pagdating ng araw, kahabag-habag ang kalalagayan. So another possibility na pwedeng mangyari sa isang anak na hindi na ihanda ng magulang sa buhay, isang araw sa halip maging masagana ang buhay, masasadlak siya sa kahirapan. Sino po rito bilang mga magulang, ayaw na ayaw mong maghirap ang anak mo? Taas ang kamay na gusto niya pagdating ng araw, maging masagana yung kanyang mga anak. Yung kanyang mga magiging anak. Alam niyo po, ang anak na hindi na ihanda sa buhay, lalo na sa usapin ng pera, mas malaki posibilidad na masadlak sa kahirapan. At ito ang totoo, dalawang epektibo na paraan para maiwas na masadlak sa kahirapan ng anak. Una, huwag pairali lang emotion pag nakikitang nahihirapan ng anak. Sa mga magulang po, lalo na sa mga nanay, huwag kang maging emotional pag nakikita mong nahihirapan ng anak mo dahil doon sa kanyang ginagawa na pagsisikap sa buhay. No. Alam niyo po, totoo ba kaya may mga bata na lumaking malambot sa buhay dahil may mga nanay na emotional? May mga bata kaya lumaking malambot sa buhay dahil may mga nanay na konsentidora. At totoo ba kaya may mga bata na lumaking malambot sa buhay dahil may mga nanay na ayaw makitang nahihirapan yung kanilang mga anak eh? Ang tanong,
Sa tingin mo, saan kaya pupulutin ng anak mo? Na ni hindi marunong maglaban ng brief niya, ni hindi marunong maglaban ng panty niya. Sa tingin mo, saan kaya pupulutin yung anak mo? Na ni hindi marunong maghugas ng pinagkainan niya, ni hindi marunong magluto ng kakainin niya. At sa tingin mo, saan kaya pupulutin ng anak mo na matanda na? Hindi pa alam kung paano gagawin sa buhay pag nag-iisa. Tandaan niyo po, maniwala ka, walang kalaban-laban sa buhay ang bata na pinalaki sa sarap. Na hindi sinanay sa hirap. Maniwala ka, walang magiging laban sa buhay ang isang bata na magsaing lang, hindi niya alam. Alam niyo po, baka pag nagtrabaho yan, Lunes pa lang, Lunes pa lang gusto niya, Sabado kagad kinabukasan. Sino po rito? Napansin niyo? May mga bata, nung magsimulang magtrabaho, pagdating ng Lunes, gusto kinabukasan, Sabado kagad. Alam niyo po, maniwala ka pag hindi mo na ihanda sa buhay ang anak mo. Yung simpleng mga bagay sa buhay, magiging mabigat sa kanya. At maniwala po kayo, walang tamad na umasenso sa buhay. Maniwala ka, walang tamad na gumaan ang buhay ang kanyang kinabukasan. At maniwala ka, walang tamad na pinagpala ang Diyos. Hindi pinagpapala ng Diyos ang tamad. Ang pinagpapala ng Diyos, yung mga masisikap sa buhay. Pero yung mga tamad, kasi nga, mismong Panginoon na nga ang nagsabi na, huwag mong bigyan ng isda ang isang tao, turuan mo siya ng mangisda. Lahat ng tamad, tandaan niyo po, nasasadlak sa kahirapan. Ikalawa, turuang maging bukas ang mata sa nangangailangan. Huwag lang turuang maging masipag, huwag lang iwasan na maging emotional ang nanay kapag ka nahihirapan ng anak, turuan din yung anak na maging bukas sa totoong nangangailangan. Alam niyo po, sino naniniwala, bukod sa pagiging masipag, ang pagiging bukas sa nangangailangan ang isa sa mag-iiwas sa anak na masadlak sa kahirapan. Alam niyo po, ano pinapakita nito? Pag ang anak ay naturuan na maging bukas sa nangangailangan, hindi mo lang naturuan ng anak mo na gumawa ng mabuti. Naiiwas mo po siya na masadlak sa kahirapan. Pag ang anak ay lumaki na mapagbigay, hindi mauubusan, tandaan niyo po, hindi mauubusan na magbibigay sa kanya sa panahon ng pangangailangan niya. At pag ang anak, tandaan niyo po, ay lumaki na matulungin, hindi mauubusan ng tulong ang Diyos sa kanya. Kaya dapat ang bata pa lang, tinuturoan na natin maging mapagbigay doon sa mga totoong nangangailangan. Ganun ka-importante yon na pinalalaking matulungin ang ating mga anak. And finally, pag ang isang anak, hindi natin naihanda sa buhay, isa sa mga possibility, isang araw sa halip na pasalamatan ng magulang, sisisihin pa ang magulang. Totoo po ba? Pwedeng magulang pa masisi ng anak eh. Pagdating nung araw na hindi napabuti ang kanyang buhay, totoo po ba may mga nangyaring ganon? Na yung magulang pa yung sinisi nung hindi mapabuti ang kanyang buhay. Magulang pa ang sinisi nung mapuno ng hirap ang kanyang buhay. At magulang pa ang sinisi nung mapariwara ang kanyang buhay. Kaya nga ang paalala dito sa Proverbs 23:13-14, huwag mong ipagkait sa bata ang saway, kung hampasin mo siya ng pamalo, hindi siya mamamatay. Kung siya ay hampasin mo ng pamalo mula sa siyol, ang kanyang kaluluwa'y ililigtas mo. Ano pinapakita rito? Una, pag ang magulang sa sobrang pagmamahal sa anak, nabigong disiplinahin ng anak, dinadala niya ang kanyang anak sa mundo ng buhay na parang walang consequences.
Mundo na hindi naman talaga nag-e-exist. Dahil lahat ng ginagawa natin sa buhay na ito may consequence. Totoo po ba yan? At lahat ng consequence ng nabigong pagdisiplina sa anak, pangit at masakit. Anak na tamad dahil hindi dinisiplina ng bata, anak na pasaway dahil hindi dinisiplina ng bata pa, anak na sadlak sa kahirapan dahil hindi dinisiplina ng bata pa. Pero yung anak na dinisiplina, inilalayo ng magulang sa kapahamakan. Yung anak na dinisiplina, inilalayo ng anak ng magulang sa kapahamakan o kaparusahan, at yung anak na disiplina, inilalayo ng magulang sa kahirapan. Kaya kung ayaw mong mapahamak ang anak mo, disiplinahin mo. Kung ayaw mong maparusahan ang anak mo, disiplinahin mo. Kung ayaw mong maghirap ang anak mo, disiplinahin mo. Alam niyo po, mas mabuti na disiplina ang anak kesa maawa ka sa anak mo pagdating ng araw. So church, especially para sa mga magulang, magiging magulang, this is the message of the Lord for you this morning. Again, pinakamahalagang role bilang magulang, ihanda ang anak sa buhay. Turuan ang anak sa buhay, disiplinahin ang anak sa buhay. Ihanda sa tamang values sa buhay, ihanda sa tamang paghawak sa pera, ihanda sa mga tamang pakikisamahan sa buhay, dahil ang anak na hindi na ihanda sa buhay, hindi naturuan, hindi na disiplina, isang araw, sa halip maging kagaanan ng magulang, magiging kabigatan ng magulang. Isang araw, sa halip maging masagana sa buhay, masasadlak sa kahirapan, at isang araw, sa halip pasalamatan ng magulang, sisisihin pa magulang. Regalo ng Diyos ang mga anak sa buhay. At higit sa lahat, tandaan mo, pinagkatiwala siya sa iyo ng Diyos. Ihanda sa buhay, turuan sa buhay, at disiplinahin sa buhay ang mga anak. Let us pray. Panginoon, sa umaga ito, nagpapasalamat po kami. Lord, sa lahat po ng mga magulang, magiging magulang na naririto, lagyan mo po sila ng isang puso na handang magdisiplina, handang magturo, handang maghanda ng kanilang anak para sa buhay. Dahil alam po namin, Panginoon, hindi habang buhay, nasa tabi namin sila. At hindi rin habang buhay, nasa tabi nila kami. Sang araw, sila lang mag-isa ang haharap sa buhay. At dalangin ko po, Panginoon, na lahat ng mga magulang at magiging magulang na naririto, maging mabuting katiwala po sila ng mga anak na ipagkakatiwala mo po sa kanila. Salamat po sa pagkakataon na kami ay naging magulang at magiging magulang. Lord, lahat po ng mga kailangan para kami ay maging mabuting katiwala mo sa aming mga anak, buong kasaganaan na ibuhos mo po sa bawat magulang na naririto, sa bawat magiging magulang, Panginoon. Lahat ng resources, Panginoon, na kailangan nila para mapabuti ang kanilang mga anak, ibuhos mo nga po sa kanilang buong sambahayan ng may kasaganaan. Salamat po. At maging doon sa mga magulang na ngayon ay struggle sa kanilang mga anak, Lord, ikaw po ang humipo sa puso ng kanilang mga anak. Maging mabuti sila, makita nila ang kanilang mga pagkakamali at magsimula sila na magpasakop sa kanilang magulang, magsimula sila na sumunod sa kanilang mga magulang, Panginoon. Salamat po. Muli, tinataas ko po ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. God bless po sa inyong lahat.